Dakila at pagpal ng Ama, Diyos sa langit, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unat panalangin po namin po minamahal at ginagalang na Pastor at Evangelista Wildis Adalmida, kami po Diyos ay dumudulog sa unang biyaya. Humingi kami Diyos ng kahabagan sa kami nasumpungan sa mga pagkukulang, sa mga pagkakasala. Patawain po ang bawat sa amin at lubos po kami nagkapasalamat, mahal Panginoon, sa paglangis mo sa bawat bahagi ng mga gawain, sa mga papuling awitin, sa mga patutuo na aming napakinggan, maging sa pagbibigay at sa bahaging ito, mahal Panginoon, pagkikinig ng banal salta, mahal Panginoon, langsan mo po Diyos yung banal salta, maging yung abang lingkod, mahal Panginoon, at buksan mo Diyos mga puso't pangunawa ng bawat isa, at samahan mo po ako, mahal Panginoon, dakilang kapangyarihan, dakilang pag-ibig. Ikaw po Diyos ang maglagay ng mga salta sa aking labi, at amin sinasaway ang mga demonyo, mga hadlang, pag-alinlangan, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God bless you po, mga mahal. Kayo po ay makakabalik na po sa inyong mga upuan. Ngunit bago po ang lahat, ang pinakamataas na pagkupo ay pagkapasalamat, kaluwalhatian at kadakilaan ay paalamang po sa ating pong dakilang Diyos, sa ating pong Diyos na buhay, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, at nagpapabuti po dobling paggalang sa ating pong minamahal at ginagalang na Pastor Evangelista Wildis Adalmida, at hindi po natin makalimutan ang mga tuot-aral na ating po beloved Assistant Pastor Linus Almeida, maging sa mga beloved children, the whole Almeida family, at maging sa lahat ng mga webcast viewers at sa inyo pong lahat, mga mahal, magandang hapon po. Amen. Atin po munang palakpakan ng ating pong dakilang Diyos. Lahat po magsabing, praise the Lord! Amen. Mga minamahal, sa kabila na talagang mainit ang panahon, ngunit nandito tayo, mainit na naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya nga minamahal, ang ating pong pag-aaralan sa hapong ito, dream life. Ibig sabihin sa Tagalog, minimithi o pangarap na buhay. Ang bawat tao, mga minamahal, mayroon pong tinatawag na pangarap sa kanyang buhay. Unang-una na pangarap ng tao sa kanyang buhay, magkaroon siya ng magandang buhay. Amen. Magkaroon siya ng bahay, sasakyan, o magkaroon siya ng magandang trabaho. Ito po ang mga pangarap ng tao sa kanyang buhay. Kaya nga mga minamahal, ang ating mga minamahal na mga kababayan, pumupunta sa ibang bansa, nakikipagsapalaan sila. Hindi lahat ng pumupunta sa ibayong dagat upang magtrabaho doon, sila po'y nagiging matagumpay na kukuha nila ang tinatawag ng mithiin o pangarap sa kanilang buhay, na mabigyan nila ng magandang buhay ang kanilang mamahal sa buhay. Ang iba, mga minamahal, mga kababayan natin, ginagahasa, pinapatay. Kagaya, mga minamahal, nung mag-umpisa yung digmaan sa dako ng Israel at ng Hamas. May mga kababayan tayo na ito po ay, sila po ay nasawi. Ang iba, mga minamahal, umuwi dito, nawala ng trabaho. So, mga minamahal, ang magandang buhay na pangarap ng tao, hindi po masusumpungan dito, mga minamahal, sa lupa. Ang pinakamagandang buhay, mga minamahal, walang ibang magkakaloob niyan, kundi ang ating pong dakilang Diyos. Amen. Kaya nga dito sa banal na kasulatan, ating pong mababasa na mayroon pong isang binata, nung kanya mapakinggan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, nangangaral ng salta ng ating pong dakilang Diyos. Itong binata na itong mga mahal, siya po ay maraming tinatangkilik, isa po siyang mayaman. Masasabi natin, lahat ng kanyang gustuhin ay na kukuha niya. Kung saan siya gustong pumunta, napupuntahan niya. Marami siyang tinatangkilik, mga mahal, mayaman siya. Ngunit ang papakinggan niya, mga mahal, na ito pala ang dapat pangarapin ng tao. Buksan po natin, mga mahal, dito po sa Mateo Kapitulo 19. Kaya pakibasa po. Dito po sa Mateo 19, talata 16 hanggang 21, at talon sa 29. Ganito po ang pagkasulat.
At narito, lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi niya sa kanya, bakit mo tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. 18. Sinabi niya sa kanya, alin-alin? At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. 19. Igalang mo ang iyong ina, ang iyong ama at ng iyong ina. At ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. 20. Sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng bagay na ito ay naganap ko. Ano pa ang kulang sa akin? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka. Ipagbili mo ang iyong tinatangkilik at ibigay mo sa mga dukha. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin. Sa 29, at ang bawat mag-iwan ng mga bagay, ang mga bahay, o mga kapatid na lalaki, o mga kapatid na babae, o ama, o ina, o mga anak, o mga lupa, dahil sa aking pangalan, ay tatanggap ng tig-100 at magsisipagmana ng walang hanggang buhay. Amen. Amen. Ato pong palakpakan ng ating pong dakilang Diyos. God bless you, mahal na kapatid, sa pagbabasa ng banal na salita ng ating pong dakilang Diyos. Ang Diyos po ang magpala. Isang pong binata, nung mapakinggan niya ang pangangaral ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, tinanong niya ang ating pong mahal na Panginoon. Siya po'y lumapit, nasabi ko, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan. Amen. So mga mahal, sa kabila ng binatang ito, siya po ay maraming tangkilik, mayaman siya mga mahal. Ano po ang sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon? Ang sagot niya sa kanyang katanungan, ang sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, sundin mo ang mga utos. Amen. Ano po ang sabi dito mga mahal? Sinabi niya sa kanya, alin, at sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag sasaksi sa di katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sabi ng binata, mga mahal, ang lahat ng mga bagay na ito ginanap ko, ano pa ang kulang? Ibig sabihin, mga mahal, sinusunod na ang mga utos na ito. Ano pang sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon? Kung ibig mong maging sakdal, humayo ka. Ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumato ka, sumunod ka sa akin. Amen. Ito po mga minamahal, upang magkaroon pala ang tao na walang ibang dapat pangarapin ang isang tao kung paano siya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Sapagkat ang binata na ito mga mahal, marahil maganda ang kanyang buhay malangya, sapagkat mayaman siya, marami siyang tinatangkilik. Ngunit mga mayroong pong kulang sa kanya. Kaya tinanong niya sa ating pong pinakamamahal kung paano siya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Ibig sabihin mga mahal, ang magandang buhay ay hindi po itong nandito sa lupa, yung ating pong pamumuhay dito. Bagamat tayo po ay marahil, tayo po ay maraming tinatangkilik, kilala tayo sa lipunan, matagumpay tayo sa lahat ng ating mga ninanais sa ating buhay, sa ating mga trabaho, mga negosyo. Ngunit mga mahal, hindi po yan ang pinakamagandang buhay mga mahal na dapat pangarapin ng tao, kundi ang pinakamagandang buhay na dapat mithiin ng tao o pangarapin ng tao, siya po'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya nga minamahal ang sagot ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, kung gusto mo maging sakdal, ibig sabihin mga mahal, yung sakdal, yung perfecto, yun lamang ang pupunta doon sa langit. Siya lamang magmamana ng buhay na walang hanggan.
Anong sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon? Humayo ka. Ibigay mo ang iyong mga tinatangkilik sa mga dukha at sumunod ka sa akin. Tatlong bagay, mga minamahal, sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, humayo ka, ipamigay mo ang lahat ng iyong tinatangkilik sa mga dukha at sumunod ka sa akin. At ikaw ay magmamana ng buhay na walang hanggan. So mga naman yung binata, siya po'y umalis na lungkot sapagkat siya po'y maraming mga tinatangkilik, maraming pag-aari, siya po'y mayaman. Ibig sabihin, hindi niya kayang iwanan yung kanyang mga kayamanan, yung kanyang mga tinatangkilik sa daigdig na ito. Kaya siya po'y nalungkot. Ano pong sabi mga sa 29, sino mang mag-iwan? Kung ating pumabasa, sabi dito, at ang bawat mag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga lupa dahil sa aking pangalan ay tatanggap ng tig-100 at magsipagmamana at magsisipagmana ng walang hanggang buhay. Amen. Marahil mga namahal, hindi nabasa ng binatang ito na kapag ikaw mong sumunod, humayo ka, sumunod ka sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ibinigay mo sa ating pong pinakamamahal lahat ng mong tinatangkilik. Marahil mga mahal sa atin, hindi po ganoon ang pagkatawag sa atin. Iba-iba po ang pagkatawag sa atin. Amen. Kagaya sa amin mga manggagawa, tinawag kami mga full-time worker. Buong buhay namin binigay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Iniwanan namin ang mga mahal sa buhay. Ang aming mga trabaho, iniwanan po namin mga minamahal bilang pagsunod sa kalooban sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Marahil ang binatang ito, tinatawag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon bilang isang alagad ng ating pong pinakamamahal na Panginoon upang makasama ng ating pong dakilang Diyos sa lahat ng mga pinupuntahan, katulad ng mga apostoles. Ngunit ang binatang ito, mga minamahal, hindi niya nabasa na kung sino man mag-iwan daw, mga minamahal, ng kanilang mga mahal sa buhay, ng kanilang mga tinatangkilik, dito pa lang sa lupa, mga minamahal, maranasan mo na yung magandang buhay. Amen. Ano pong sabi dito? Tatanggap siya ng tig-100 at magsisipagmana na walang hanggang buhay. Amen. Mga minamahal, sa ating paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, kung ating mamahal sa buhay ay humahadlang sa ating pong paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ang ating mga kapatid, magulang, mga minamahal, kapag hindi mo kayang iwanan sila, mga minamahal, dahil sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ibig sabihin ito, hindi ka tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Ngunit kung handa kang mawala ang mga bagay na ito, ngunit sa ating mga mahal, na tayo po'y pinagpala ng ating pong dakilang Diyos. Bakit? Yung ating mga magulang, kasama natin sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung ating mga anak, kasama natin sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Ang tinutukoy ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, na kung hindi mo kayang iwanan yung mga anak, yung mga, sabi ito, mga magulang o tinatangkilik mo, para sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin nito, mga mahal, mas ibigin mo ang ating pong pinakamamahal na Panginoon kaysa mga bagay na ito. Amen. So dito pa lang sa lupa, sabi dito, tatanggap ka na ng pagkapala na tig-100. Ibig sabihin, 100% na pagkapala. Ano ito, mga mahal? Dito pagpapalain ka ng ating pong dakilang Diyos sa mga material na bagay, sa pinansyal, mga mahal, maging yung kalusugan, ipagkakalubyan ng ating pong dakilang Diyos. At lalong higit, mga mahal, yung espiritual na pagpapala. Dito pa lang sa lupa, maranasan mo na yung grabing kagalakan, yung kapayapaan na ipagkakalob ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Pagkatapos nito, magmamana ka pa ng buhay na walang hanggan. Amen. So, ano pong pinagagawa ng ating pong dakilang Diyos? Sabi dito, kinakailangan humayo daw, mga minamahal. Amen. Kaya nga, mga minamahal, malapit na. Sa susunod na linggo, atin na pong isi-celebrate yung ika-31 na anibersaryo ng banal na gawain sa dakong ito. Sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa binata, kung gusto mo magmana ng buhay na walang hanggan,
unang-una, sundin mo ang mga utos. So nagawa na ng binatang ito na sundin ang mga utos. Anong kulang, mga mahal? Sabi na, humayo ka. Amen. Tayo po, mga mahal, inuutosan din ng ating pong dakilang Diyos, humayo tayo. Amen. Bakit, mga mahal? Sapagkat, mga mahal, kapag tayo po ay nagbabahagi, humahayo doon sa mga taong hindi pa nakakilala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, hindi pa napakinggan ang salta ng ating pong dakilang Diyos, kapag humayo tayo, ibinahagi natin yung mga pagkapalang tinanggap natin sa ating buhay na Diyos, yung mga patutuo po natin, kung paano tayo pinagaling ng ating pong dakilang Diyos, kung paano tayo binago ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, kung paano tayo pinaghimalaan, pinag-ingatan ng ating pong dakilang Diyos, yun po ang ating pong sasabihin sa kanila. Amen. Kaya nga, mga minamahal, walang ibang inaasahan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo, mga minamahal, na nakasumpong ng pagpapalang ito, ang buhay na walang hanggan, na ito po'y pangako sa atin ng ating pong dakilang Diyos. Kaya nga, mga minamahal, unang-una na kinakailangan ng tao para makamit niya ang tinatawag na magandang buhay. Kinakailangan daw, mga mahal, malaman niya ano po ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Basahin po natin, mga mahal, dito po sa Ecclesiastes, Kapitulo 12, ang talata po 13. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, ang bersikulo po ay 13. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen. Amen. Yan po, mga mahal. Sabi dito, matakot daw tayo sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen. So, ang dalawang katagang ito, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, ito daw po ang buong katungkulan ng tao. Amen. So, mayroon palang tungkulin ang tao, matakot daw sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Kaya nga, mga minamahal, yung mithiin natin o pangarap natin na magandang buhay, yung makapagdala tayo ng kaluluwa sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, yan po, mga minamahal, ay isang, sabi dito, pagsunod sa utos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Isa pala yan sa buong katungkulan natin. Yung ating pong ipamahagi, yung ating pong mga patutuo, makapagdala tayo ng bunga sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, mayroon tayo dyan mga leaflets. Pwede tayong kumuha bago tayo umuwi, mga minamahal. Yung mga leaflets na nandyan, mga minamahal, ang paanyaya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pag nabasa nila yung mga minamahal, kung paano yung mga wala ng pag-asa, mga may taning na sa karamdaman, pinagaling ng ating pong dakilang Diyos, yung paanyaya na mga minamahal, yung po magiging daan upang sila po, mga minamahal, ay ating po maging bunga sa ating pong dakilang Diyos, madala natin sa susunod na linggo. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, sabi dito, matakot sa Diyos. Bakit kinakailangan tayong matakot sa Diyos? Ang Diyos, mga minamahal, hindi po nakakatakot. Ang ibig sabihin nito, mga minamahal, na tayo po'y matakot na gumawa ng ayaw ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Matakot tayong gumawa ng kasalanan. Kapag natakot daw tayo, mga minamahal, sabi sa banal na kasulatan, magkakaroon tayo ng tinatawag na kaalaman o kaunungan o wisdom sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Basahin po natin, mga mahal, sunod na talata dito po sa Kawikaan, Kapitulo 1, talatang 7. Dito po sa aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 1, talatay 7. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay humahawak sa karunungan at turo. Dito po sa aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 2, ang talatay 4 at 5. Kung iyong hanapin siya na parang pilak, at sasaliksikin mo siyang parang kayamanang natatago, kung magkagayoy iyong mauunawa
ang pagkatakot sa Panginoon at masusumpungan mo ang kaalaman ng Diyos. Amen. Amen. So mga mahal, sabi dito, ang pagkatakot sa Panginoon. Ibig sabihin, takot kang gumawa ng kasalanan. Sabi dito, magkakaroon ka daw mga mahal, ito daw pasimula ng kaalaman. Amen. So mga kapag natatakot ka sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, dating sa ito ang tinatawag na kaalaman ng Diyos. Sabi dito, kung iyong hahanapin daw na parang pilak at sasaliksikin mo siyang parang kayamanang natatago, kung magkagayo iyong mauunawa ang pagkatakot sa Panginoon at masusumpungan mo ang kaalaman ng Diyos. Amen. Unang-una pa lamang, hahanapin mo ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya maraming tao na nagsasabi na walang Diyos. Sapagkat kanilang hinahanap ang Diyos, mga mahal. Yung ating pong pinanggalingan na dating relihiyon, mga mahal, na ating pong pinanggalingan na akala natin yun ang totoong Diyos. Ngunit sabi dito, kapag hinanap daw natin ang ating pong pinakamamahal na pangnapaang pilak, amen. Ibig sabihin katulad ng pilak, mga mahalaga sa iyo yan. Hahanapin mo mainam yan. Hanggang sa masumpungan mo. Gandi po mga ang tao upang magkaroon ka ng magandang buhay. Kinakailangan, hanapin mo muna ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sasaliksikin mo daw siya mga naman kagaya ng kayamanang natatago. Kung gayo'y mauunawa mo ang pagkatakot sa Panginoon at dating siya at masusumpungan mo daw mga minamahal ang kaalaman ng Diyos. Dating siya yung kaalaman ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga dito mo sa banal na kasulatan, maraming halimbawa ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Katulad ni Marta at ni Maria, mga mahal. Itong dalawang magkapatid na ito. Sila ay parihas na mananampalataya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ngunit si Maria, mga mahal, pag ating pong mababasa, na sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, siya po ay nasumpungan niya. Ibig sabihin, mga mahal, minithin niya yung pinakamainam na bagay na sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, hindi po aalisin sa Kanya. Basahin po natin, mga mahal, dito po sa Lucas, Kapitulo 10, 39 hanggang 42. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 10, versikulo 39, tuloy ang basa hanggang 42. At siya may isang kapatid na tinawag na Maria, na nakaupo rin naman sa paanan ng Panginoon at pinapakinggan ng kanyang salita. Ngunit si Marta ay naliligalig na maraming paglilingkod, na siya'y lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala baga akong anuman sa iyo? Pabayaan mo ko sa aking kapatid na babae na naglilingkod na nag-isa. Inuutos ko sa kanya na ako'y tulungan niya. Datapwat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka, nababagabag ka tungkol sa maraming bagay. Datapwat isang bagay na kinakailangan sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi inalis sa kanya. Amen. Amen. Mahal, si Marta daw, siya po'y naliligalig sa mga, pang sabi dito, si Marta daw ay naliligalig, nababagabag tungkol sa maraming bagay. Ibig sabihin, mga mahal, marami siyang ginagawa, katulad natin, mga mahal, marahil abala ka sa mga gawain dito sa sanlibutan ito. Ngunit katulad ni Maria, mga mahal, na sabi dito, pinili niya yung pinakamainam na bagay. Ano yun, mga mahal? Yung habang ang ating pong pinakamamahal na Panginoon nagsasalta, pinapakinggan ni Maria, mga mahal, sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, yun daw ang mainam na bahagi na hindi aalisin sa Kanya. Amen. Kaya nga, mga mahal, sa ating paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, nasumpungan na natin ang
tunay na gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nandito ang tunay na propeta ng ating pong dakilang Diyos, ang ating pong minamahal at ginagalang Pastor at Evangelista Wildis Almeida. Itinuon lang buong katotohanan na kung paano mga mahal na ating pong mismo sa ating buhay na anasa natin ang mga pagkapala ng ating pong dakilang Diyos, ang mga himala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ang pagbabago ng ating mga buhay. Amen. Katulad nagpatutuo kanina mga minamahal, kung nakinig kayong mainam, ano pong sabi niya mga minamahal? Yung pinagbintahan ng taho ng kanyang beloved husband, ng kanyang mahal asawa, ito po ay kanyang isinusugal. Ngunit nung makakilala sila sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, binago ang kanilang mga buhay. Amen. Yan po mga minamahal, ang ibig sabihin niya mga minamahal, itong nasumpungan po natin, ito pala ang pinakamahalagang bagay, ang paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Amen. Na ito po ay hindi aalisin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang salita ng Diyos na atin napakinggan, hindi lamang basta salita, kundi ito may kalakip na kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Maraming mga patotoo ng ating mga minamahal na mga kapatiran. Katulad ng abang lingkod mga mahal. Magulo ang aking buhay, wala akong kapayapaan. Nalulung ako sa ipinagbabawal na gamot mga mahal. Sa pag-iinom ng mga nakakalasing, ng alak, pambababae nandun sa mga disco houses. Ngunit isang araw mga mahal, dahil sa matindi kong problema, ako po'y tinawag ng ating pong dakilang Diyos dahil sa problemang yun mga mahal. Nagkaroon ako ng insomnia. Haloob ng halos 3 buwan, hindi po ako makatulog. Ngunit nang ako po ay makadalo sa krusada sa dako ng Plaza Luton, ang lahat ng ito mga mahal ay inalis ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung aking karamdamang insomnia pinagaling ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Yung aking mahal na ama may sakit sa puso. 10 taon mga mahal, pabalik-balik sa ospital. Naubos na ng lahat ng aming kabuhayan mga mahal. Ngunit ni Katiting hindi po siya gumaling. Ngunit nang siya po ay makadalo sa banal na gawain ito, instant pinagaling siya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang sabi mga mahal, katulad ni Maria mga mahal, ang kanyang binigyan ng kahalagahan mga mahal, ang kanyang minithi sa kanyang buhay mga mahal, yung tinatawag na pinakamagandang buhay na dumating sa kanya mga mahal, yung binigyan niya mga mahal ng kahalagahan na sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na ito po hindi aalisin sa kanya. Amen. Yan po ang ating po nasumpungan. Sa banal na gawain ito, walang iba tayo nasumpungan dito kundi ang ating pong pinakamamahal na Panginoon na nagbigay sa atin ng magandang buhay. Amen. Katulad ni kanyang nagpatotoo. Dahil sa kanya sabi niya mga mahal, nakakilala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ngunit ginagawa pa niya yung mga bagay na ayaw ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nawala siya. Nasumpungan lamang mga mahal ang ating pong pinakapakinig siya ng salita ng ating pong dakilang Diyos doon na sa kulungan. Doon muli niya tinanggap ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ano pong mga mahal, ang ginawa ng ating pong dakilang Diyos, binago ang kanyang buhay ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Yung kanyang mahal na asawa, ano pong sabi niya mga mahal? Mayroon pong karamdaman. Maging yung kanyang anak mga mahal, 4 ng araw na hindi po gumagalaw marahil nasa ospital. Ngunit ito po ay pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yan po mga mahal, ang isang bagay na hindi po aalisin sa atin kung bibigyan po natin kahalagahan yung paglilingkod natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Yan po ang ating pong dapat mithiin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na tayo po katulad ni Maria na wala siyang minithi sa kanyang buhay kundi mga mahal, yung magkaroon siya mga mahal ng mainam na bahagi na sabi ng ating mahal na Panginoon, hindi po aalisin sa Kanya. Bakit mga mahal? Siya po mga mahal ay magmamana ng pangako ng Diyos, buhay na walang hanggan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya ang buhay natin na ito mga sa ating pong dakilang Diyos,
Kapag atin po na siya gawa, mga minamahal, na atin po mga mithiin ang ating pong dakilang Diyos, na tayo po'y makapagdala ng mga bunga natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon bilang pagsunod, mga mahal, sa pinag-uutos ng ating pong dakilang Diyos na ito po, mga mahal, ang bahagi o katungkulan ng tao, buong katungkulan ng tao sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi sa huling talata, mga mahal, sa Psalms 91, verse 16, sabi dito, with long life will I satisfy him and show him my salvation. Amen. Kindly pakabasa po. Sa mga awit 91, talata 16, ganito po ang pagkasulat. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Amen. Atong pong palakpakan ng ating pong dakilang Diyos. Lahat po magsabi, praise the Lord. Mga minamahal, hindi tayo pala mga minamahal, magkakaroon lamang ng magandang buhay dito pa lang sa lupa. Amen. Plus, magmamana pa tayo ng buhay na walang hanggan. Ano pong sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon? Bubusugin daw tayo. Amen. Ng mahabang buhay. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, magiging malusog ang ating pong mga katawan. Magbibigyan tayo ng mahabang buhay ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ano pang sabi dito? At ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Amen. So, lahat mga minamahal na hinahanap ng tao na magandang buhay, na minimitin sa kanyang buhay upang magkaroon ng magandang buhay. Nasa mahal na Panginoon pala matatagpuan ang lahat ng ito. Magkaroon ka ng kaligtasan, pag-iingatan ka ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, bigyan ka ng mahabang buhay ng ating pong dakilang Diyos dito pa lang sa lupa, kung paano mga minamahal na nasa ng mga tao ang mga pagkapala ng mga material mga sa lupang ito. Iyan ay pagkakalob din sa atin po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ngunit mga minamahal, ang mainam na bagay, katulad ng Maria, mga minamahal, na nasumpungan niya, walang iba mga kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tayo po'y tumayo, mga minamahal, ating pong pasalamatan, awitan ng ating pong dakilang Diyos. Marahil, mga minamahal, sa mga oras nito, salat ka sa mga material na bagay. Ngunit magpasalamat ka, mga minamahal, katulad ni Maria, mga minamahal, ang kanyang minithi sa kanyang buhay. Walang iba, mga minamahal, yung pinakamahalagang bahagi na hindi aalisin sa kanya. Walang iba, mga minamahal, ang kaligtasan, ang ating pong pinakamamahal ng Panginoon na kanyang pinaglilingkuran, yung pong laging nakasubaybay sa kanya na hindi po siya iiwanan, hindi po siya pababayaan. Sa lahat ng mga baguhan, kayo po'y lumapit sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tanggapin niyo ang ating pong dakilang Diyos. Yan niyo po sa iling tagapagligtas. Mithiin niyo ang pinakamagandang buhay. Ang pangako ng Diyos, kaligtasan, buhay na walang hanggan. Hallelujah. Ang wala nang makilala. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Diyos. Hallelujah. Ng nakaraan, ngayon'y naging masaya. Hallelujah. Salamat Mga minamahal, awitan natin ang ating pong dakilang Diyos. Ating pasalamatan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. ang tulad ko'y inibig mo. Nilinis at inilako mo lahat ng sana. Amen. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Diyos. Hallelujah. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad ko. Hallelujah.
Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating dakilang Diyos sa langit, na ating pinaglilingkuran ng tapat, mga minamahal na nagpala, umibig sa bawat isa sa atin. Hallelujah, hallelujah. Para sa ating beloved life, beloved visitors, sa lahat ng narito, sa lahat ng ating mga minamahal na mga baguhan, kayo po ay tunay na pinagpala ng ating dakilang Diyos. Napakapalad niyo, mga minamahal, sapagkat alam naming ang mahal na Panginoon mismo ang siyang nagdala sa inyo dito sa tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay saksi ngayon, mga minamahal, kung paano kumikilos ang ating dakilang Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Inyo pong napakinggan ang mga banal at makapangyarihang salita ng ating mahal na Panginoon na dinala ng kanyang mga aral sa araw na ito. Maging ang mga buhay at pinagpalang patotoo ng kanyang mga dakilang tanda, mga kababalaghan, mga himala na katuparan na ipinangako ng ating mahal na Panginoon na nakasulat sa Biblia. Mga minamahal, kung inyo pong ibigay ang inyong buhay sa ating dakilang Diyos, inyong isuko ang inyong buhay sa mahal na Panginoon at inyong paglingkuran ng ating dakilang Diyos, kayo rin na nakatayo diyan ay pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan na ito po ay dapat maganap sa inyong buhay upang kayo po ay maging tagapagmana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan. Ang una po yung tinatawag na pananampalataya. Mga minamahal, kailangang sumampalataya ka sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay maguli upang patunayan na siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin ng pananampalataya ay paniniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Napakahalaga ng pananampalataya sapagkat sabi ng Biblia, ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbayganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Ang pangalawa po yung tinatawag na makadiyos na pagsisisi. Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga nagawang mga pagkasala at iwanan ang makasalanang buhay na kailanman ito po ay hindi mo na babalikan. Mga minamahal, kapag nakita ng ating dakilang Diyos na nais niyo pong totoong magbago upang maging banal at matuwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon, kayo po ay Kanyang tutulungan. Purihin ang mahal na Panginoon. Ang ibig sabihin ng makadiyos na pagsisisi, pagtalikod sa buhay makasalanan. Ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Yan po ay nakasulat sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38. Ang sabi ng Biblia, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po ay hindi pag-anib sa panibagong relihiyon o sikta. Ito po ay pagsasakatuparan kung ano ang isinagawa ng mga apostolis 2,000 taon na ang nakalipas. Patuloy po nating isasagawa ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang layunin para mapatawad ang ating mga kasalanan at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang pang-apat po, bautismo sa Espiritu Santo. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, Kanya kayong babautismuhan ng Kanyang banal na Espiritu sa takdang panahon. Habang kayo po ay nagpapatuloy sa pagdalo, sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos at nagsusumikap na isagawa ang banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ang banal na Espiritu na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika, iyan po ay darating sa inyo. Ang ika-4 na reglamento ng kaligtasan, bautismo sa Espiritu Santo. Ang inyo pong nakita kanina mga naman na saksihan, sila ay lumuluha, umiiyak sa kagalakan, yun po ay
tanda, mga minamahal, na sila po ay nabautismuhan sa Espiritu Santo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa mga sandaling ito, sa ating mga minamahal na mga baguhan, ang inyo pong gagawin ngayon, itaas ninyo ang inyong dalawang kamay at ipikit ang inyong mga mata at sundan niyo po ako sa panalangin. Aking pong sasabihin kasama po yung taos sa pusong pagsisisi. Sundan niyo po ako sa panalangin, aking sabihin niyo po, dakila at magpala po naming Ama, Diyos na mapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, ako po ay isang taong makasalanan at ako po ay lubos na nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkasala. Mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay, iligtas mo po ako, maging ang aking mga mahal sa buhay. Gawin mo po akong tunay na anak mo sa puso, sa isip, salita, sa gawa at sa katotohanan. Ang lahat ng ito'y aking samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Hallelujah, hallelujah. Kami na po manalangin para sa inyo. Hallelujah. Dakila at magpala po namin ang masalangit Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, sa unang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, aming po minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, ang iyong banal na propeta. Sa huling kapanahonang ito, dakilang Diyos, kami po ay tao sa pusong nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong mahal na Panginoon sa lahat ng aming mga minamahal na baguhan na tumanggap sa iyo, dakilang Diyos. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sila'y pinalapit mo sa iyong harapan upang ikay tanggapin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kahabagan mo sila at pagpalain, mahal na Panginoon. Iligtas mo sila, maging ang kanilang mga mahal sa buhay, mahal na Panginoon. Pagkalooban mo, dakilang Diyos, ng pagkakataon na sila'y aming makasama sa paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong maligayang pagbabalik. Ang lahat ng ito'y aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, ang una at ikalawang reglamento ng kaligtasan, inyo na pong isinagawa. At ang ikatlo, mga minamahal, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, para po hindi masayang inyong pagtanggap, kayo po ay magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Right after the service, mayroon pong bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. At tayo po tuloy-tuloy na mga minamahal, at tayo po dadako sa lahat po ng ating pong pangailangan. At ang buong pagkataon po ay akin na pong ipinagkakaloob sa ating beloved ordained preacher, Fred Ignacio. God bless you po, beloved brother, my co-preacher. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Ang ating pong pinag-aralan, ang topic niya ay Dream Life of Minimithing Buhay, mga minamahal. Kayo po na tumanggap sa ating mahal na Panginoon, inyo pong napakinggan yung mga patotoo. Ang sabi sa Biblia, sa Gawa 1:8, and ye shall receive power after that the Holy Ghost comes down upon you. Ang pangarap na buhay ng mga tao, minamahal ko, ay magkaroon siya ng kapangyarihan. Ngayon, matutupad yun, minamahal. Kung ikay sasampalataya sa ating dakilang Diyos, magkakaroon ka ng kapangyarihan, pagalingin ang iyong sarili. Kaya po, mga minamahal, sa mga datihang Kristiyano, huwag po kayong mag-alinlangan. Ang panangalangin nyo, samahan nyo ng pananampalataya sapagkat sino nga naman ang minamahal ko, binibigyan ng ating dakilang Diyos ng pananampalataya, di ba ang kanyang mga anak? Ngayon, kung hindi mo gagamitin ang iyong pananampalataya, anong klaseng Kristiyano ka? Gamitin nyo ang iyong pananampalataya ngayon, minamahal ko. Pag ipinatong nyo ang inyong kamay sa inyong ulo, isipin nyo na kayo ipinanalangin ng man of God, ng ating malapastor Evangelista Wildy Estrada Almeida. At isang tiyak na bagay, ang Diyos sa langit,
tutugunin niya ang inyong mga panalangin. Bagay kayo po ng baguhan, minamahal ko. Ang sabi sa Biblia, walang imposible sa Diyos. Wala. Kaya nga, ano man po yung nararamdaman, isang tak na bagay, tutugunin kayo ng ating Panginoon. Kaya po, mga minamahal, tayo po manalangin. Praise God. Hallelujah. Manalangin po tayo. Opo, dakila namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon. Pinakamamahal na Panginoon sa pangunat panalangin po ng aming minamahal, ginagalang na Pastor Evangelista Willis Almeida. Narito ako nagpapakumbaba, nagsusumamo sa iyo, humihingi ng tawad sa lahat po ng pagkukulang, sa mga kayanan na pagbigyan patawad po. Mahal Panginoon, hallelujah. Dalangin po namin ng Diyos ng kalakasan, kalusugan, patuloy na pag-iingat, pagpapala. Mahabang buhay sa aming minamahal, ginagalang na Pastor Evangelista Willis Almeida, iyong banal na propeta. The beloved children, children in law, grandchildren and great-grandchildren, sa lahat po ng mga ngaral, lahat po ng mga gagawa at minakapatiran sa buong digdig. Pagpalain mo kami sa mga araw ito, magis makapatiran natin mga Panginoon. Iunat mo yung mapagpalang kamay, malapang batid po namin ng Diyos na hindi maiksi yung kamay, hindi may pagkaloob o pangalangan na bawat isa, at hindi po malayo yung pandinig na hindi mo mapakinggan ng hininga yung mga anak. At sa iyo makapangyarihang pangalan namin sinasaway, ang demon yung nakaramdaman, demons of sickness and disease, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, gawa ng kaaway, cast out, cast out, cast out. Be healed right now. Be healed in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Purihin ang pinakamamala Panginoon. Ngayon po bilang panampalataya natin sa ating dakilang Diyos, lumukso tayo 3 beses at sumigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Ibig sabihin, minamahal ko, tinanggap na natin ang biyaya mula sa ating mga Panginoon. Gawin natin, sabay-sabay, Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palagpakan po natin ating dakilang Diyos. Maraming salamat sa ating mga Panginoon. At tayo po minamahal ko, bumalik po sa ating po mga upuan. At tayo po idadako minamahal po sa mga announcement to our beloved brother, Bobby Aceros. Pasigat. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Minsan na papubigyan natin ng malakas na palakpak, may kasamang pagsigaw ng Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Salamat po aming pinakamamahal na Panginoon. At God bless you po sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Fred. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating pong parte ng ating banal na gawain. Tayo po ay magkakaloob ng ating pong mga special offering. Muli po ang ating special offerings para po sa kaalaman po ng lahat. Ito po ay direktang napupunta, direktang nagagamit sa lahat po ng activity, sa lahat ng improvement po na ating isinasagawa sa ating bahay, sambahan, dito po sa ating bahay dalanginan sa dako ng Marilao. At lahat po ng inyo pong ipinagkakaloob, lahat po yan ay nagagamit dito po sa ating pong mga construction. Amen. At upang ipanalangin po ang ating mga ipagkakaloob, ang ating special offering, ang buong pagkakataon po ay ating ipagkakaloob sa ating beloved Brother Edwin. So, God bless you po, beloved Brother Bobby. Tayo po manalangin mga mahal para sa ating pagbibigay ng ating special offering. Praise the Lord. Hallelujah. Dakilang Ama namin sa langit, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, Amang banal, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa pangunang dalangin ng aming ginagalang at minamahal na Pastor Willis Almeida. Narito po kami, mahal Panginoon, nagpapaabot ng aming tao sa pusong pasasalamat sa masaganang pagpapala na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, mahal Panginoon. At narito, mahal Panginoon, ang aming special offering, mahal Panginoon, hallelujah, basbasan mo pagpalain ang lahat ng mga kamay na magbigay sa oras na ito, mahal Panginoon, hallelujah, ang kanilang mga mahal sa buhay, pagpalain mong lubos, mahal Panginoon, para sa iyong baysambahan, mahal Panginoon, hallelujah, praise the Lord, pagpalain mo rin, mahal Panginoon, mga minamahal mong mga anak na magbibigay, mahal Panginoon, ng kanilang vows and pledges, mahal Panginoon, hallelujah, maging anumang bagay na kanilang pinagkaloob para sa iyong banal na gawain, partikular na para sa iyong baysambahan, mahal Panginoon, pagpalain mong lubos, mahal Panginoon, ito aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Posible sa ating Diyos,
pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Thank you, dearest Jesus. At God bless you po sa ating mga beloved brethren na tapat at masayang nagkaloob ng kanilang mga special offering. Ang pinakamamahal na Panginoong Yesus po ang magbalik sa inyo ng makalibong beses. Minsan na pa pong bigyan natin ng malakas sa palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Thank you, dearest Jesus. At para naman po sa ating mga kababayan, saan man dako po kayo naroroon, ating mga beloved brethren, na nais pong magkaloob ng kanilang pakikibahagi sa ating pong isinasagawang construction, kayo man din po ay maaring magkaloob ng inyong mga special offering. Ang number po ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Louie Angeles, ay nasa screen nyo po ngayon. Pakitext po yung number na yan. Pakitawagan po sila upang maibigay po nila yung mga pangunahing pangangailangan po sa ating sinasagawang construction. At gayon din po, kung paano po kayo maaaring makibahagi at ano po yung tamang proseso, paano po kayo makakapagpaabot ng inyong mga ipagkakaloob. Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Gayon din po, ibinibigyan ng diin para po sa lahat ng ating mga beloved brethren na nais pong magkaloob ng kanilang mga special offering, yung mga vows and pledges po nila. May table po ang ating beloved Sister Ami, beloved Sister Chat, dyan po sa ating entrance. Pakisabi na lamang po yung para saan po yung mga ipagkakaloob nyo para po mailista po nila at sigurado po tayo na ito po ay magagamit sa ating banal na gawain. At ang bilin po sa atin ay huwag nyo pong ipapaabot kung kani-kanino. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating mga announcement. Sa ating pong schedule ng ating mga pinagpalang banal na gawain. Tayo po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Tayo po ay nabibiyayaan ng malayang pagkakataon na tayo po ay makapagsagawa ng ating mga banal na gawain 3 beses isang linggo. Amen. Katulad po ngayon, araw ng linggo, ang ating Sunday General Service. Nagsimula po tayo kaninang alas 10 ng umaga at matatapos naman po ng alas 4 ng hapon. Ang ating midweek service, ito na po yung ating ina-announce simula pa nung September. At ang ating midweek service ay maa-adjust po itong week. Instead of Wednesday service, magiging Tuesday po tayo. At mag-start po tayo ng alas 12 ng tanghali at matatapos din naman po ng alas 5 ng hapon. At yung ating pong Friday service, mamumove din po ito ng Thursday service po natin. Mag-start naman po ito ng same time po tayo, wala pa po tayong overnight prayer meeting. At mag-start po tayo ng alas 12 po ng tanghali at matatapos din naman ng alas 5 ng hapon. Naiintindihan po ng ating mga beloved brethren. Amen. Tayo po ay magkikita-kita dito sa darating na Tuesday at gayon din po sa darating na Thursday. Kung naiintindihan po natin, tayo po ay pumalakpak ng malakas at pagsigaw ng hallelujah sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless you all mga kapatid. At may mahahalagang announcement din po tayo sa ating nalalapit na 31st Church Anniversary. Yung ating pong date at oras, ang ating 31st Church Anniversary, ito po ay gaganapin sa November 26, araw ng linggo. Alas 10 po ng umaga tayo magsisimula. Matapos po yan siguro hanggang alas 6 ang gabi. At inaasahan po na ang bawat isa ay makapagdala po ng ating mga bunga. Amen. Ito po yung tamang pagkakataon na tayo po ay makapaghayo, tayo po ay makapag-sounding, kasama na din yung ating mga preparasyon, yung mga motorcade po natin. Inaasahan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon na ibahagi yung salita at paanyaya sa lahat po ng ating mga beloved kababayan. Una na po sa ating po mga kamag-anak, amen, ating mga kapitbahay, ating mga kakilala, kaklase, katrabaho. Sila po ay abutan natin ng leaflets. Amen. Meron pa po tayo, marami pa po yung leaflets po natin dyan. Nakapag-print po tayo ng 10,000 pieces na leaflets. Ubusin po natin yan, amen, hanggang sa araw ng Sabado. At ito po yung mga schedule at mga announcement po natin. Bukas po, araw ng Lunes, tayo po ay magsasagawa ng sounding. Amen? Bukas, araw po ng Lunes. At sa ngayon po, sige, sa akin na lang po. Lumapit po kay mamaya or sa sister information para po magpalista doon sa ating pong mga beloved brethren na nais pong sumama sa pagsasounding. Hatiin po natin yan sa tatlong team. Isa po sa Valenzuela area, isa sa May Kawayan, at isa po dito sa Dako ng Marilao. Amen? So ulitin ko po,
magkakaroon po tayo ng sounding bukas. Amen. At hahatiin natin sa 3 team, isa sa Valenzuela, isa sa May Kawayan, at isa po dito sa Dako ng Marilao. Ang call time po natin ay alas 8 po ng umaga. Dito po tayo magkikita-kita sa ating banal na sambahan. Ngunit para po may anointing po tayo, makapagpuri po tayo. Siguro mas maaga kayo makarating dito, maka-join po kayo ng puri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero ang start po talaga ng sounding natin is alas 8. Kung makarating po kayo ng alas 7 dito, yun din po yung start ng ating pagpupuri. At again, magpalista po kayo para pumahati po natin yung mga ating beloved kapatiran sa 3 grupo. At sa November 25, ito po ay araw naman ng Sabado. Purihin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sama-sama po tayo magmo-motorcade. Yung ating pong dadaanan ay yung Marilao, mga barangay po dito sa dako po ng Marilao. At kung may include po natin yung mga pinagba-Bible studyhan po natin, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, welcome po ang bawat isa. May sasakyan po kayo na 4 wheels, may tricycle po tayo, may bicycle po tayo. At kung wala rin naman, pwede po tayong maglakad upang makapagpamigay po tayo ng ating mga leaflets. Amen. Again, sa Sabado po yan, November 25, yan po yung araw bago po ang ating krusada, ang ating 31st Church Anniversary. Magsisimula naman po tayo ng alas 10 ng umaga at siguro kung hanggang anong oras po tayo matapos. Amen. At ito rin po ay pinaparating sa atin. Kaugnay po ng ating nabanggit ng announcement last Friday po. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga nahayuhan, sa ating po mga nabigyan ng leaflets, kung sila po ay, kung nakapag-share po tayo ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon at mayroon po tayong 10 baguhan na madadala, please paki-inform po ang bawat o kami, paki-inform po ako at upang malista po natin yung mga baguhan, pakilista po yung pangalan, yung address at yung contact number at susunduin po namin kayo para po sa ating mga beloved brethren na may dalang baguhan 10 pataas. Amen. Ngayon, paano naman po yung 10 pababa o yung mga 9 below yung mga baguhan? Huwag po kayong mag-alala. Ang bilin po sa atin, pwede nyo po silang isama, dalhin nyo po sila dito kung kaya pong maabunuhan muna yung pamasahe po nila. Amen. At i-refund po natin dito. Ganyan po natin pinapahalagahan yung mga baguhan po natin. At dyan po, sa kanila naman po yung rason kung bakit po tayo nagkukrusada para sila man din po ay maabot ng mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ganyan din po yung pakiusap natin, tayo po ay kakatok sa puso ng mga beloved brethren po natin na may sasakyan. Kung maaari nyo pong mapahiram sa darating po ng araw ng linggo para po magamit po natin na masundo yung ating mga beloved brethren. Malaking pagpapala po yan. Ang bilin din po sa atin, kukruduhan na lamang po natin yung ating mga sasakyan na mahihiram. Amen. At again, makipagpalista na lamang po sa akin mamaya para po maibigay po natin sa ating reporting. At regarding po sa ating mga Bible studies, cancel po muna yung ating Bible study sa Lingunan at Bignay. Yung after naman po ng motorcade natin, sila naman po yung magsasounding dun sa area na yun. Ayun po pala yun. Amen. Naiintindihan po yung ating mga announcement. Amen. Ito po yung bilang paghahanda po sa ating nalalapit na Church Anniversary and Spiritual Revival Crusade. At para naman po sa lahat ng ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoon, unahin ko na po, may meeting po, general meeting po tayo mamaya. Ang ating beloved adult choir, ang ating beloved children's choir, may practice po kayo. Ating beloved youth and singles choir at ang ating beloved Jesus Finest Generation choir. Maiwan po muna, makapag-general cleaning po muna tayo. At party po yung pagmi-meeting po natin. Habang nagpa-practice po ang ating mga beloved mga awit, may nagmi-meeting na po sa baba. Amen? So para po wala tayong masayang na oras, gayon din po palang ating mga beloved marshals. Amen? At isa-set na rin po natin yung expectation po natin sa darating na Sunday. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon nakikita nyo po, nagkaubusan po ata ng silya. Amen? Pagdating ko po kanina, sabi wala na daw pong silya. Pero nakikita po natin, maraming silya pero marami rin pong bag.
Pero hindi po maikakaila na marami po tayo ngayon. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat tayo sa mahal na Panginoon at tayo po ay nakita-kita at nakisama-sama sa ating banal na gawain ngayon. Ngunit sa darating po na Sunday, expect po natin na medyo mas kikipot pa yung mga upuan natin. Ang bilin po sa atin, pagkasyahin yung 2,000 po dito sa loob. Amen. Kaya po ba yun? Pero di ba, at tingnan na po natin, no? Ayusin po natin yan. Mahalaga po ay makita-kita po tayo dito at magsama-sama magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung wala naman po, magsiset up po tayo ng tent sa labas. Meron din po tayo mga LED na pwede po natin magamit. May mga monitor po tayo dyan, magsiset up po tayo. At yun lang po, pinapaalala ko po na yung reservation po ng ating mga silya. Amen. At dito po sa harapan, mga beloved brethren, mag-set up po tayo ng mga mesa para po sa ating mga naimbitahang mga government officials po natin. Nagpaabot po tayo ng invitasyon sa ating beloved governor, sa ating beloved mayors, at nagbigay din po tayo ng paanyaya sa lahat po ng barangay ng Marilao. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, ating po mga beloved officials. Ayan, at inimbitahan po natin sila upang sila man din po ay makadalo sa darating na Sunday. At ako rin po ako nagkakamali sa Sunday, in-expect din po natin na tayo po ay maraming brethren ang pupunta. Kaya po yung parking space po natin, pinaghahandaan po talaga natin yan. Sama-sama po tayong manalangin na maging maganda po yung panahon sa unang dalangin po ng ating beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Will de Estrada Almeda. Magkaroon po ng magandang panahon para po magamit po natin yung harapan. Malaki po yung space dyan sa harapan, ngunit kung uulan, baka po maglubog-lubog yung mga gulong po natin. Kaya po, sama-sama po tayong manalangin. Amen. Mamaya po, itatry po namin yung padaanan po ng mga sasakyan. At kung sakali man po, yung mga malalaking sasakyan po, dito po natin yan ipapark sa tapat po natin. Amen? Yung mga kotse po, pwede po natin silang dalhin sa likod. Ayusin pa rin po natin yung ating mga sasakyan po doon sa maayos na paraan. Makikiusap po ako, magtatalaga po tayo ng ating mga beloved marshals po doon, maghapon na po sila doon. Makikiusap po ako na pakisunod po kung ano po yung mga ibibilin po nila sa inyo. Wag po natin silang pangunahan. For example, dito na lang ako, brad, alis po ako. Wag pong ganon. Ayusin po natin. Lahat po tayo makaka-park. Lahat po tayo maiaayos po natin. Lahat po tayo mapapagbigyan. So kung pwede lang po lahat yan ay magawa po natin ng maayos, gawin po natin. Amen? Kaya po nakikiusap po tayo sa bawat isa. Kung sakali man pong mapuno pa rin po yan, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, makikiusap din tayo sa ating mga beloved brethren, baka po makadiskarte po kayo ng inyong mga kanya-kanyang parking na hindi po tayo nakakaabala sa ating pong mga kabarangay po dito sa Dako ng Saug. Ang bilin po ng ating barangay officials, wala pong magpa-park sa kabuuan po ng Barangay Sao o ng Team Mendoza hanggang doon po sa labas. Kaya po makikiusap po tayo na pagtulong-tulungan po natin at pagkaisahan po natin. Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mayroon pa po tayo atang leaflets, ng tarpaulin. Mayroon pa po tayong available na stickers. Puntahan na lang po yung sa ating multimedia group sa taas po or pwede silang bumaba po mamaya para po ma-assist po nila kayo. At regarding naman po sa, ayan, mukhang nasabi ko na po lahat, no? Amen. Sige po, yung mamaya na lamang po iba para po sa ating meeting. Again, ating mga beloved brothers, wala po munang uuwi. Dito na muna po kayo at marami pa po tayong gagawin. Tatawag na rin po tayo ng volunteers pala. May mga gagawin pa po tayo mamaya. May mga i-move tayo ng mga equipment. Kaya po makikiusap po tayo, baka mapahiram nyo po kami ng kaunting oras nyo. Amen. At kung wala na pong karagdagang announcement, ang buong pagkakataon po ay ating ipinagkakalob na sa ating beloved Brother Noel para sa ating closing prayer. Hallelujah, hallelujah. Thank you, dearest Jesus. Amen, praise the Lord. God bless you, ating beloved Bobby. Maramahal tayo manalangin sa ating pagtatapos. Hallelujah. Una kila Diyos sa mamadala, pinakamalapad na Jesus. Diyos banayad sa paggalit sa gana sa kahabagan, sa pag-ungunat dalangin namin mamahal. At ginagalang Evangelist na Will Sarmi. Nakila Diyos sa puso kami nagpupurit, nagpapasalamat malapay nun. Sa iyong pagpapalak malapay nun sa araw na ito ililagisan. Ang bawat yugto ng manalagawan malapay nun mula sa papuring awitin. Maging sa awitin ng beloved choir malapay nun. Maraming salamat malapay nun. Maging sa buhay na patutuo malapay nun.
Maraming salamat dakila Diyos. Maging sa pagpaliwanag sa pagbibigay, mahal na Panginoon. Maraming salamat lalo na mahal na Panginoon sa iba na salita na dinala mag-aral sa araw na ito, mahal na Panginoon, pinagpala, mahal na Panginoon. Maraming salamat dakila Diyos, higit sa lahat. Ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan dakila Diyos. Maraming salamat na iyong pinadama yung matamis sa presensya dakila Diyos. Dalangin namin siya, mahal na Panginoon, sa nalalami pampasilidad, mahal na Panginoon, ang may samahan dito sa Dako ng Marilao, mahal na Panginoon, pagpalaan mo dakila Diyos. Maging aming minamahal na manggagawa, pakaingatan mo sila, mahal na Panginoon. Maging aming mga power, mahal na Panginoon. Bigyan mo pa sila ng kalusugan, kalakasan, karunungan. Nagmumula sa iyo, dakila Diyos. Bigyan mo kami, mahal na Panginoon, magandang panahon sa tuwing kami gumagawa ng iba'y sama, dakila Diyos. Dalangin namin sa iyo, mahal na Panginoon, sa aming pag-uwi sa kaya-kayang tahanan. Ingatan mo bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Lukuban mo kami ng iyong kapangyarihan. Para tingin mo kami walhati, mahal na Panginoon. Ito ang samot panalangin sa matamis at makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Kayo ba'y may karamdaman katulad ng cancer, AIDS, diabetes, mga karamdamang wala ng kagalingan, pilay, bulag o pipit bingi? Kayo ba'y marijuana addict o drug addict? Kayo ba'y may problemang pampamilya o iba pang mabibigat na problema? Nais ba ninyo magkaroon ng kagalingan, kalutasan sa mga problema, kapayapaan at kagalakan sa puso't isipan? Higit sa lahat, kaligtasan at buhay na walang hanggan? Dumalo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry Marilao Outreach 31st Church Anniversary and Spiritual Revival Crusade sa November 26 mula alas 10 ng umaga sa JMCI Marilao Venue, Dulo, T. Mendoza Street, Saog, Marilao, Bulacan. Iniibig kayo ng Panginoong Jesus. Kayo kanyang pagagalingin at lulutasin ang inyong mga problema sa pamamagitan ng panalangin ni Evangelista Wildy E. Almeda. Ito po ay libre. Kayo ba'y may karamdaman katulad ng cancer, AIDS, diabetes, mga karamdamang wala ng kagalingan, pilay, bulag o pipit bingi? Kayo ba'y marijuana addict o drug addict? Kayo ba'y may problemang pampamilya o iba pang mabibigat na problema? Nais ba ninyo magkaroon ng kagalingan, kalutasan sa mga problema, kapayapaan at kagalakan sa puso't isipan? Higit sa lahat, kaligtasan at buhay na walang hanggan? Dumalo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry Marilao Outreach 31st Church Anniversary and Spiritual Revival Crusade sa November 26 mula alas 10 ng umaga sa JMCI Marilao Venue, Dulo, T. Mendoza Street, Saog, Marilao, Bulacan. Iniibig kayo ng Panginoong Jesus. Kayo kanyang pagagalingin at lulutasin ang inyong mga problema sa pamamagitan ng panalangin ni Evangelista Wildy E. Almeda. Ito po ay libre.